po. Good morning. Pakibatiin niyo po ang inyong katabi ng isang napakainit na magandang umaga. Ayan, alam ko malamig ngayon, pero mas mainit po ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen? Amen? Tayo po ay tumayo, atin pong bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen? God is good! And all the time! Yon, tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Maghawak-hawak po tayo ng kamay at tayo po ay mananalangin sa umagang ito. Hallelujah. Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Sabay-sabay tayong magpuri. Sabay-sabay tayong magpasalamat sa ating Diyos. Tunay nga na ang Panginoon sa loob ng 11 buwan, Kanyang pinaranas ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pag-iingat, ang Kanyang presensya sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, dakilang Diyos, aming Ama, patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa iyo. Sinasamba ka po namin, pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng inyo pong kamangha-manghang ginagawa sa bawat buhay namin. At sa umagang ito, dinudulog namin ng aming mga puso, Panginoon, linisin niyo po kami. Patawarin sa anumang nagawang kasalanan po namin. Ang dugo ni Jesus ang siyang maghugas, Panginoon, sa bawat isa. Para sa umagang ito, kami ay karapat-dapat na lumapit sa iyo, na tumawag sa iyo, Panginoon, at matagpuan ka namin sa mga buhay po namin. Hiling namin ang presensya mo. Hiling namin ang biyaya mo, Panginoon. Lord, na kumilos, O Diyos, sa lugar na to. Magbukas ang kalangitan, Panginoon. Ibuhos, O Diyos, ang presensya mo from your throne, O God, from the heavens to our help, to our homes, Lord God, to our hearts, Lord God, to our midst today, Panginoon. At alam namin, Lord, kakatagpuin mo kami ngayong umaga. Lord, hindi lang ang blessing ang inihiling namin, kundi sa umagang ito, ikaw mismo, Panginoon, masumpungan ka namin, O Diyos, matagpuan ka namin, Panginoon. At alam ko, Lord, kapag natagpuan ka namin, mayroong kalayaan, Panginoon, mayroong kalakasan, mayroong kagalingan, mayroong kapayapaan ang ibibigay mo sa mga anak mo sa oras na ito. Lord, anoint the worship team. Anoint our pastora today, Lord, na magbibigay ng iyong word, Panginoon. Lord, magbibigay na naman, Panginoon, ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, Lord, we also, Lord, pray, Panginoon, sa lahat ng mga dinadaanan ng bagyo na lugar. Lord, we pray for your divine protection. Be upon them in the name of Jesus. Lord, sa Bicol region, Panginoon, na binabayo, Panginoon, ng bagyo, Lord. Lord, we rebuke the spirit of death in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, that your blood to cover them, Panginoon. And Lord, we declare, Panginoon, the impossible na itong bagyo na ito, Panginoon, Lord, ay malulusaw kaagad-agad, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Nang wala nang maapektuhan, Lord God. Because we pray, God, your protection be upon each one of us. Pero sa gitna, Panginoon, ng bagyo, nandun ang kalakasan po ninyo. Sa gitna ng bagyo, Panginoon, nandyan po ang kapayapaan na ibibigay mo sa bawat isa. Lord, bless the Philippines. Bless pa ang aming bansa, Panginoon. We know, Lord, na ito ay hawak mo sa iyong maingat at pinagpalang kamay. At sa umagang ito, Panginoon, Lord, higit sa mga problemang aming nararanasan, Lord, itataas ka po namin. It's not the problem, but you, Lord. Ikaw po ang makita namin, Panginoong Jesus, sa umagang ito. Kaya, Lord, ang pagsamba, ang pagpupuri, ang pagdakila, ang pasasalamat, aming binibigay sa pangalan ni Jesus. Everybody shout aloud. Amen. Amen. Come on. Hallelujah. 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 Excited na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Malamang naka-receive na po tayo kung anong signal number ng Pangasinan ngayon. But church, the stronger the battle, the stronger the worship. Amen? The stronger the catastrophe is, the stronger our faith, our trust in God grows. Amen? Amen. Hallelujah. Can we give God a clap offering? Hallelujah, Lord. We praise your name.
of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Are you, Lord? Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah! Glory! Holy is the Lord, and we will continue to glorify God. Church, can you just continue to lift up those hands and worship our God? Hey! Holy is the Lord God Almighty. Oh, Lord. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Hey, oh. Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory
open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Glory to the risen King, and glory to the Son, glorious Son, to the Son, glorious Son, to the Son, glorious Son. Lift up your head, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God, and forever be our God, and forever be our God. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we are so glad that we are here praising you, worshiping your name, Panginoon. Church, are you so glad to worship God? Amen. Aren't we so blessed na tayo po ay napili ng Panginoon? Sa lahat, sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, napili tayo ng Panginoon. Amen. And let's not take that for granted. Let's praise God for He is worthy. We give you honor, Lord. We give you glory. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable.
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, You deserve praise. Worthy is your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all.
Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Will your people sing, holy, for the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation cry,
walang basta-basta ang Panginoon. He is not a small God. Amen? I cannot do it for you. We all must worship God in spirit and in truth. Amen? For His name is the highest of the highest. Amen. So can we sing this one more time? With all of our heart, with all of our mind, with all of our strength, with all of us, church. Amen? Oh, hallelujah, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Holy to the King of Kings, holy, you will always be. Holy, holy forever. Who loves me, Lord, you're holy. You are holy. Your name is above every name, Panginoon. Lord, we worship you for who you are. We worship you for what you have done, Panginoon. Lord, ano man po itong bagyong darating, this is nothing compared to what you can do to protect each of us, Panginoon. And Lord, ano man po ang dumapong bagyo, ano man po ang dumapong sakuna, mananatili kaming magpupuri, mananatili kaming nakaluhod sa iyong presensya, mananatili kami sa iyong presensya lamang, Panginoong Jesus. Lord, we worship you, we honor you, we give you honor, we give you glory, we give you praises, Panginoon. Accept our praises, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Oh, yes, Lord. Amen, amen. Hallelujah. 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 Yes, Lord God. You are holy, holy. Holy are you, Lord God. Holy are you, Lord God. Yes, O God. Naririto po kami, O Diyos, sa iyong banal na tahanan. At lahat ng tumutungtong sa lugar na to ang nais mo, Panginoon, ay may kabanalan sapagkat ikaw ay banal. And Lord, sanctify this place, O God, and consecrate our hearts, O God. Patuloy, O Diyos, sa aming pagdulog sa iyong trono. Linisin niyo po ang puso namin, Panginoon.
Patawarin mo kami, O Diyos. Kung sa aming mga puso, O Lord God, may mga nakatago pang kasalanan, may karumihan, Lord, linisin niyo ito, Panginoon. At batid mo, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa sa oras, O God. Lord, bigyan mo kami ng isang puso, Panginoon, at isang nais sa umagang ito, God. Mapuno, O Diyos, ng salita mo, mapuno ng salita mo, Panginoon, at ng iyong presensya, O God. Lord, hinihiling namin ang bawat isa sa oras na ito, Panginoon, maranasan po ang iyong pagkilos sa pamagitan ng iyong salita, O Lord God. Pagpalain niyo po ang lugar na to, pagpalain niyo po ang bawat sulok ng lugar na to, na ikaw lang ang siyang maranasan po namin, Panginoon. And Lord, maraming salamat sa lahat ng mga nakahanda ngayon na makinig ng iyong salita, mga nasa online ngayon, O God. At salamat, Lord, ako ng iyong lingkod, O God, itago mo sa likuran mo at wala po, O Diyos, makikita, maipapahayag, madadakila, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ito kami, laging sabik sa salita mo, laging sabik sa nais mong gawin sa aming mga buhay, Panginoon. Your will be done, O God. Your will be done. And Holy Spirit, come and take your place. We acknowledge your presence. We acknowledge your power. Maraming salamat na may gagawin ka sa aming mga buhay. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Please be seated. Hallelujah. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Lahat po ba tayo sa umagang ito ay grateful kay Lord? Dahil kahit nga po may bagyo, sabi nga nila, but praise God, may lakas pa rin po tayo nakarating sa tahanan ng Lord. Amen. At ngayon sa mga nasa online, and God bless you. So sa umaga pong ito, bago natin umpisahan yung message ngayon, please allow me to testify what the Lord has done. Last week lang po, na-miss ko kayo. Sobrang na-miss ko po kayo at isang buwan nga po akong wala. At salamat sa prayer ninyo, nakarating po ako ng maayos dito, nakabalik po uli from Norway dito. At salamat sa Lord na napakaganda ng ginawa po doon ng ating Panginoon at ginamit po tayo doon. Pero bago yan, nais ko po munang mag-share po sa inyo. Ito pong message natin ngayong umaga, bago natin i-flash po yung ating pong topic, magbibigay muna ako ng patotoo, ginawa ng Lord sa akin. Last Sunday, last Friday sa Norway, Friday ata, nagbiyahe ako. So last Friday po, nagbiyahe na po ako from Norway, pabalik na ho dito. So habang ako po ay nasa Oslo Airport sa Norway, meron po akong bagahe. Yung bagahe ko po ay nasa 35 kilos. Yun po yung aking i-check-in. At dapat yung aking pong, hand carry ay 7 kilos. Pa-help nga, Elderon. I-ano ko lang sa inyo para mas... Okay. Pati po yung bag ko, please. Aking mahal na sakristan. Thank you. Ayan. So, ganito po yun. May dala po akong isang malaking maleta, pang 35 kilos yon. Kasi 35 kilos po yung aking sa ticket. Qatar Airways po yon. Then, meron po akong isang hand carry na hanggang 7 kilos lang dapat. At meron po akong sikretong luggage, bagahe. At yung sekreto kong yun ay ito. Dala ko to, pero ang laman niya, punong-puno ng tsokolate ng Norway. Yun, milk at tsokolate. At siguro nasa 5 or 6 kilos po yun. Kaya lang, napagdesisyonan ko, or sabi na nating sabi din ng mga kasama ko po naghatid sa akin. Ayan. Hello po sa mga naghatid, mga tita ko. So ito, iwan ko na lang. Kasi kapag sinama ko, baka, pwede akong magbayad, madagdagan. So, iwan ko muna sa kanila, hintayin nila ako doon sa boarding gate, at doon nila iaabot sa akin. O, di ba? Anong tawag ko doon? Madaya. Tama o. Sino dito nasubukan mo mandaya? At alam nyo,
nandun ako, nakapila ako, papunta magche-check-in na ng luggage ko. Medyo, hindi ako kampante. Bakit po? Kasi alam kong tama yung bagahe ko, 35, alam kong tama ang 7 kilos, pero may nawawala. Ano yon? Ito. Kasi pag dinala ko, sisitahin kasi ako dahil sabi nga nila, stricto daw ang airways. So nagbaka sakali, yung airways, yung Qatar Airways. So nagbaka sakali, sige dyan ka muna. Tsokolate, dyan ka lang. Iaabot na lang sa akin ng palihim mamaya, o diba? Baka sakaling makalusot. So gano'n, nung nakapila ako, nag-observe po ako ngayon, naririnig ko po, yung mga galing na po doon na nag-check-in ng mga luggage nila, ng mga gamit po nila, iisang naririnig ko after po nilang nag-check-in. May mga staff doon ng Qatar Airways at may mga security. Ang naririnig ko lang, go straight to the boarding gate. Go straight. Ibig sabihin, pag nag-check-in ka na, hindi ka na pwedeng lumiko, pabalik, palabas, diretso na. So, ibig sabihin, napaisip ako, habang nandun ako sa linya, sabi ko, naku, lagot, paano ko makukuha yung bag ko? Ito. Samantalang hindi ko lang iniisip yung tsokolate. Iniisip ko, may mga importante pa akong nandito kasi ito yung backpack ko. So, nandito yung mga importante din. Sabi ko, paano ko makukuha? Baka mabubuking ako. Hindi lang mabubuking, baka maiwanan ko kasi may mga importante din ako. So sabi ko, anong gagawin ko? Hindi ko ma-declare ang favor confession. Palagay ninyo, bakit? Bakit? Anong nakalagay doon? Sabi niya, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Bagsak ako doon. Hindi ako righteous kasi nagtatago ako. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. Hindi ako entitled. Wala akong karapatan. Bakit? Nagtatago nandaraya. Okay. Pagdating ko doon, hindi ko yun kaya sabi ko na lang, nung naririnig ko na yung go straight to the boarding gate, minessage ko ngayon si Rowena, siya yung head ng at sorry natin. Sabi ko, paki-intercede mo nga ako. Pero alam ko, bakit hindi ko kaya ko naman mag-pray, pwede naman ako mag-ask ng favor kay Lord. Pero yun lang, alam ko, hindi ako righteous. Alam ko, okay naman, ang problema ko, ito, paano ko makukuha? So, ganun ito. To make a long story short, andun na ako. Sabi ko, Lord, please, ilagay niyo ako doon sa mabait at alam niyo kung saan ako napunta? Napunta ako sa isa sa pinakamabagsik na tao. Doon sa na yon. Bakit? Napunta ako sa wrong person. Why? Kasi mali ang puso ko. Hindi tama. Kasi nagtatago ako. So pagdating ko doon, sabi niya sa akin, in Tagalog ko na po hindi pwede yung bagahe mo kasi hanggang 32 kilos lang ang allowed. Sabi ko, pero paano yan? Nasa ticket ko po 35 Yes, oo. Yun lang, hindi mo pwedeng isama dyan kasi hanggang 32 lang yan kasi mababali mo ang buto nung magbubuhat ng maleta mo kasi hanggang 32 lang. Ang dapat mong gawin, ilabas mo yung 3 kilo at yun nga, ilabas mo at gawa mo ng paraan. Sabi ko, but ma'am, I'm sorry, I have no extra luggage, sabi ko. Wala akong extra luggage talaga So sabi niya sa akin, so gawa mo ng paraan. Sabi niya sa akin, ma'am, please advise me, sabi ko. Or, ma'am, pwede bang gawin ko na lang ganito? Sabi ko English po yan. Sabi ko, pwede bang itong 3 kilo, total, pwede bang isama ko na lang dito sa akin kasi dito sa akin hand carry. Sabi niya, no, hindi pwede. Kung i-add mo dyan, 7 kilos na yan, hanggang 7 kilos lang hand carry. So, ang gawin mo, bayaran mo yung 3 kilo. So, tinanong ko magkano po yung 3 kilo. Sabi niya, per kilo daw ay 400 kroner. So, sa peso is 2,000. So, ilan yun? 6,000. Magbabayad ako sa 3 kilo na 6,000. Sabi ko, 6,000. Sabi ko, malaking pera na yan, di ba? Malaking pera na yun. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, so, ma'am, hindi pwede. Bakit ko, meron ako pinaglaban na totoo naman tama naman Bakit ko babayaran yung 3 kilo bayad yan tsaka bakit ko babayaran bayad niya nga yun ano ko lang yun extra ano ko yun Sabi niya, well, kung ayaw mo magbayad, bumalik ka na lang dito mamaya, gumawa ka ng paraan, sabi niya. Alam nyo, pag alis ko doon,
Salit na mainis ako, ma-stress ako, hindi. Ang saya ko pa. Nag-thank you pa ako kay Lord. Bakit po? Sabi ko, Lord, thank you, binigyan mo ako ng second chance. Bakit po? Ang saya ko eh. Instead na diretso ko sa boarding gate, nakalabas pa ako. Pangalawa, sabi ko sa mga tita ko, hinanap ko sila. Akin na po yung bagpack ko, pinagtatanggal ko na po yung mga tsokolate. Sabi ko, iiwan ko po lahat ng tsokolate, kaya sorry po, wala talaga kayong tsokolate. Pinag-iwan ko po lahat yon. Sabi ko, akin na po, ang dadaling ko yung bagpack ko lang. So, ginawa ko, tinransfer po namin yung 3 kilo sa bagpack na to, sa aking bagpack. So sabi ko, iwan ko po yung mga tsokolate. Hindi ko po dadalhin yan. So ngayon, balik ako sa pila. Ang lakas na ng loob ko. Andun ako, Lord, eto na ako. Sabi ko, malinis ang puso ko. Alam ko, Lord, yung pabor mo nasa akin na. Dineclare ko ulit, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Amen? Wala na akong tinatago eh. Wala na. Malinis na ako. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. Pagdating ko doon, sabi ko, Lord, wag doon sa babae, Lord. And praise God, dinala ko ni Lord doon sa isang Norwegian na napakabait. Yung babae kasi, iba po yung kanyang lahi. Pagdating sa Norwegian, sabi ko, in-explain ko, Sir, this is my luggage and this is already 32 kilos, so ganyan. So sabi ko, but sir, I have a problem and this is my concern. Sabi ko, yung ito, walang padlock. So yung 3 kilo ko na-transfer ko dito, baka pumawala. Kasi di ba, walang padlock, sabi kong ganon. Sabing ganon, well, you can bring it inside. Sabi niya sa akin ganon. Sabi ko, really sir? Sabi, yes. So akala ko pababayaran na naman sa akin yung ano. Sabi niya, tinanong ko, meron po ba akong babayaran? No, you can bring it inside. Amen? Ano yun? Favor ng Lord. Amen? Bakit kaya natanggap ko na yung favor ng Lord? Kasi po, we are righteous before the Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, bawal mandaya. Amen. Ang daya ko, ano po? Meron pa po. Don't worry, very short lang po yung message natin. Pero gusto ko pong i-testify to glorify God. Ngayon po, dumaan ako ngayon sa screening, ito, i-x-ray. Sino dito naranasan na niya itong pumasok ng airport, ganito yung mga proseso, sino nakaranas ng ganyan? Sino dito mararanasan niya rin? Magsabi ng amen. Lahat nasasakay ng eroplano, magsabi ng amen. Amen. Magbabakasyon din tayo. So ganun, pagdating ko doon, nasabayan ko po yung mahabang pila kasi another batch na mga sasakay ng eroplano. Nasabay po ako doon, ang haba ng pila, ang tagal ng pila. So pagdating ko po sa dulo, may naghihintay na po pala sa akin doon na babae. Qatar. Sabi niya sa akin, tinanong niya ako, Qatar Airways? Sabi niya ganon. Yes, ma'am. Sabi niya sa akin, hurry up! The door is about to close. Sasarado na yung pintuan ng eroplano. Grabe po, no? Sabi ko, naku, Lord. Ginawa ko, alam niyo po bang ginawa ko? Dali po, inom lang ako. Nasa gate 34 po ako, 34. Nasa gate 34 ako, doon pa lang sa gate 1, alam niyo po yung layo, kasi lawak ng airport. From here, ang estimate ko na lang hanggang doon po sa complex. Sa complex. Ganon kalayo po yung gate na pupuntahan ko. At nung sinabi na lang, it's about to close na. At hindi ko naririnig na, pinipaging na pala ako. Well, hindi ko naririnig po talaga eh. So ginawa ko, talagang suot na ako to, tapos diretso na ako. Alam nyo, tinakbo ko yun, as in takbo. Grabe po. Sino nasubukan yung ganon, yung muntik ng maiwan na aeroplano? Brother Hernan. So takbo ko, sabi ko, ay grabe takbo, ganon talaga, as in. Na-imagine kung gaano ako kabilis tumakbo. Yung takbo, talagang kala nyo nasa isa akong contest. Contest ba yun? Ang tawag doon. As in, takbo ako. Alam niyo yung takbo ko? As in, ganyan. Diretso yan. Hanggang marating ko yung dulo. Pagdating ko po doon sa boarding gate, nandun yung mabagsik na babae. 2 sila. Papalapit siya sa akin. Sabi ko, Lord, please, wag siya, Lord. At alam niyo, habang tumatakbo ko, sabi ko, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness. Dinideclare ko yung favor ng Panginoon. Hanggang pagdating ko doon,
tumawag po yung babaeng naka-assign doon, ano po yung staff ng Qatar. Tinignan niya yung passport ko sa computer. Dito palang hiningal ako. No? Pagdating po doon, tumawag po siya. Nag-ano siya. Palagay ko, ang tinawag niya yung piloto. At sabi niya, the passenger is here. So papapasukin ko ba siya? Yun ang tanong niya eh. Tapos sabi ko, malinaw kong narinig na sinabi ng piloto. Sabi niya, yes, of course. Amen. Yes, of course. Kaya sabi ko, Lord, thank you, Lord God, thank you. At pagpasok ko na eroplano, pagkaupo pa lang, sinabi ng piloto, paano yung pagkasabi? The passengers are complete. Ako lang palang inaantay. So, ang topic natin ngayon, ito. Anong topic natin? Slide, please. When God opens the door, no one can close it. Amen? Pag binuksan ng Panginoon yung pintuan at tayo na yung papasok, hindi pwedeng isara ito kasi binuksan ito ng Diyos para sa atin. At anong sabi niya sa verse na to? Basahin po natin ang Revelation 3:8. I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. Amen? So grateful ako kay Lord na hindi ako naiwanan ng eroplano. Pero alam nyo, natatawa lang ako kay Lord. Nangingiti lang ako, guide, anong pagod ko, talagang hinabol ko, hininga ko, kung pwede lang huminto, magpahinga, pero tuloy-tuloy ako. Pagdating ko doon, sabi ng Lord, alam nyo, sa isip-isip ko, sabi ko, kahit pala nilakad ko hindi papasara ng Lord yun Amen. Kahit pala nilakad ko lang kahit pala hindi ako yung gano'n nagmamadali, hindi ipapasara. Kasi kapag si Lord ang nagpabukas, hindi niya ipapasara to para sa atin. Amen? Amen po ba? So, lahat tayo naririto, may mga doors na mga binuksan si Lord sa atin. Anong mga doors yan? Pintuan yan ng kagalingan, pintuan yan ng salvation ng family, pintuan yan ng blessing, financial breakthrough, ano man yang pintuan na yan, lahat ng yang pintuan na yan ay binuksan ng Lord sa atin. And no one can close it. Wala. Kahit sino pang makapangyarihan dito sa mundo, kahit sino pa, sabi nga yung kinawit natin di ba? Pero si Lord, siyang kataas-taasang Diyos na nagbukas at walang pwedeng magsara neto. Amen? Next, so how to receive the favor of God? Paano natin marireceive? Number 1, position. Position yourself to receive favor. Anong ibig sabihin ng i-position natin mga sarili natin? Tulad nung sinabi ko lang kanina, kaya dito po ikot yung ating message. Nung ako po ay nakapila, alam ko, hindi ako hindi ako makapag-pray ng maayos kasi alam ko hindi tama puso ko. Kaya nandun ako sa maling tao kasi mali ang puso ko. Nasa maling tao kasi hindi tama ang puso ko. Kaya nung nilinis ko na lahat, sabi ko bumalik ako, thank you Lord for second chance. Sabi ko, nangingiti pa ako, Lord niloob mo ito, salamat Panginoon. Kaya niloob ni Lord na nakalabas uli ako, inayos ang bagahe ko. Yung pala, meron palang naghintay na favor sa akin. Doon ginawa ko yon, sabi ko, hindi ko na po iiwanan iwanan ko na po yung mga tsokolate na yan. Okay lang, di ko na madala yan. Basta maging lang ako kay Lord, maging totoo lang, maging righteous lang. So habang nandun na ako, bumabalik uli ako para mag-check-in. Ang lakas ng loob ko kasi bakit nakaposition na ako? Nakaposition na ang puso ko na tama. Nakaposition na wala akong tinatago. Amen? So, ganun tayo kung gusto natin matanggap ang blessing, ang favor ni Lord, na si Lord yung nasa side natin, yung hindi tayo mapapahiya, piliin po natin na i-position ang sarili natin na maging righteous before the Lord. Amen? Hindi lang sa harap ng Diyos, kundi sa harap, maging sa ibang tao. Next, dapat wala tayong dalang pandaraya sa Diyos, sa kapwa at sa lahat ng bagay. Sabi nga dito, in the name of Jesus, I am the righteousness of God.
Ito ang nais ng Lord sa atin. Righteousness positions you to receive His favor. Amen? Sabi niya sa awit 34:15, at ang mata ng Panginoon ay sa matuwid, sa mga righteous, nakatitig. Patingin nga, nakatitig bang ang mata ng Lord sa bawat isa sa atin ngayon? At sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Amen? So ulitin ko yung mata ng ating Panginoon ay nasa mga matuwid nakatitig. Nakatitig talaga. Siguro nung ako ay nakapila at may tinatago na pandaraya, sabi ng Lord siguro sa akin, hindi makatitig sa akin at sinasabi, ito talagang si Girlie, pastor ka pa naman. Ito namang si Girlie na anak ko, naku, kung pwede lang, di ba? Yun ang sinasabi ng Lord, na naririnig kong tinig, Lord, sorry, nakakaya talaga ako. Pero ite-testify ko rin to kasi kumilos ka at kumilos ang favor mo. So sabi, nakakaya talaga, halos hindi ako matitigan siguro ni Lord sa akin pong ginagawa nung panahon na yon. At the same time, natatawa siguro si Lord sa akin. So praise God, lahat tayo, kung nais po natin matanggap yung favor ng Lord, maging righteous tayo sa harap ng Panginoon. Amen? Walang tinatago. Remember Joseph the dreamer? Mababasa natin yan sa Genesis 37 verse 42. Yeah, 42 po yan Di ba kilala natin si Joseph na siya po ay, yung mga kapatid niya, dahil sa sobrang inis sa kanya, dahil siya nga ay si Joseph the dreamer, na inis, pinagtangkaan siya, napatayin na lang kayo natin siya o pakain sa mga mababangis na hayop. Pero instead, nilagay na lang siya sa isang balon at nung dumadating na yung mga pinagbenenta siya, at mula doon, naging po siya, binenta siya doon sa maging slave po siya, servant ni Potiphar, at yun si Potiphar, hanggang siya po ay, yung asawa ni Potiphar, siya po ay inakit, pero nanatili pa rin siyang righteous kay Lord. Siya po ay napunta sa prison, and from prison, doon pa rin, dahil nanatili siyang righteous, hindi siya nag-isip mag-revenge sa kanyang mga kapatid, sa mga taong gumawa sa kanya ng hindi maganda. From prison, siya po ay dinala uli sa palace. Nagkaroon po siya ng mataas na posisyon, na-promote. Siya po ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa Egypt. And after that, prosperity ang kanyang naranasan. At itong apat na to, yung naranasan po ni Joseph from prison to prosperity. Marami po sa atin ngayon. Marami po sa atin. Nawa ito, kung tayo po yung may mga naririnig po tayo o may mga taong nakasakit sa atin, may taong nanloko, may taong gustong sumira sa buhay natin, di ba? May mga ganun ba tayong alam? May mga kilala ba tayong ganon? Alam nyo, tulad ni Joseph, magpatawad na lang po tayo. Tulad ni Joseph, hindi siya nag-isip maghigante, nanatili pa rin siyang righteous. Tinukso siya, pero hindi niya to ginawa, nanatili pa rin righteous sa harap ng Lord. So anong natanggap niya? Favor ng Lord. At yung favor ng Lord, kasama po yung blessing ng Panginoon, nandyan po, ginamit siya ng Panginoon at blessed na blessed po siya. Amen? So ganun po sana tayo, maranasan po natin. And he was highly favored by God. Pag sinabing highly favored means receiving special preference, special pabor, blessings or approval. Mula yan sa ating Panginoon. And God showed great favor and blessings toward him. Why? Sabihin natin, why? Bakit? Dahil nanatili po siyang righteous. Amen? So ganun po tayo. Manatili lang po tayong tapat sa Panginoon, walang tinatago, kasi ang sarap manalangin, ang sarap lumapit, mag-request sa ating Panginoon, sa ating Ama, na wala pong dungis ang puso natin. Amen? Ang bilis kumilos ni Lord. Sabi niya, Psalms 5:12, for you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor as with a shield. Bine-bless ni Lord ang mga righteous. Lahat ng righteous dito magsabi ng Amen. Bine-bless ng Lord ito. So number 2, punta tayo. 3 lang to. Pangalawa, speak favor.
Pag sinabing speak favor, sabi niya sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. So, tingnan po natin, ano ba lumalabas sa mga bibig natin? Dalawa lang po ang lumalabas sa bibig po natin at may kapangyarihan ng ating mga dila. Sabi ko dito, kung ang dinideclare mo lagi ay blessing, yun ang mangyayari sa